Well, Ms. Coral, you will be glad to know that this court has finally reached a decision regarding your case. Criminal case number 72-61017. Criminal case number 72-61018. The people of the Philippines versus Elizabeth Adelan Coral. This court finds the accused guilty, beyond reasonable doubt, of the crime of illegal recruitment and 4 counts of estafa. For the crime of illegal recruitment, this court hereby sentences the accused to suffer the penalty of reclusion perpetua. Moises, huwag kang umiyak. Uuwi ako, okay tayo. Tahan na. Makukulong ka Hindi ako makukulong. Maniwala ka, hindi ako makukulong. Ano ba sinabi mo sa tiyan? Walang mangyayaring masama. Ma'am. Ano? Bakit? Ano yan? Anong nangyayari? Moises, uuwi ako. Huwag kang umiyak. Sumama na po. Wala akong kasalanan. Moises, Sumama na kayo. tawagan mo yung mga kakilala natin. Walang masamang mangyayari. Teka lang, kausap ko yung asawa ko. Uuwi ako mamaya. Huwag na akong kasalanan. Sir, ano ginagawa niyo? Lalaya ka na, ayos ka rin ah. So, bahala na kayo dyan, ha? Ayos ka. Hoy! Pwesto ka yan! Doon ka nga! Anong kaso mo? Estafa po. Yun lang? Illegal recruitment. Mga tol, baka may pagkain tayo dito eh. Nagutom na ako eh. Baka may dala kang comics Tingnan dyan. natin, ganun mo nga. Wala ka bang comics dito? Ay, baka pwedeng pahiram. Suplada oh. Na pagtanto ko na talagang yung kahinaan ko sa material things. Na-admit ko na naging greedy pala ako, Lord. Kaya noong na-realize ko and na-analyze ko na ano ba talaga ang dapat nang gawin at this point in time. Kasi wala na eh. Para suko na ako eh. Talagang yung hindi lang parang suko at nanghihina, kundi talagang naging mahina na ako. At lalo na nga namatay ng asawa ko. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting dumating ang liwanag sa loob ng kanyang madilim na kulungan. To have good fruit, you must have a healthy tree. If you have a poor tree, Pero you will nag-iba yung ano ko. Nag-iba yung pananaw ko kasi sabi ko, ay, matanda na nga pala ang nanay ko, Lord. Sabi ko gano'n. Pero kung bibigyan mo ko ng pagkakataon na makauwi, para maalagaan ko naman ang nanay ko. Kaya kung talagang gusto mong mapagsilbihan ko siya, palalayain niyo ko. Pero ngayon, Lord, talagang bahala ka na sa buhay ko. Ikaw na ang manguna sa akin sa lahat ng mga iniisip ko, sa lahat ng gagawin ko. Ikaw na, Lord, ang mag-take over sa akin. Your words will be used. Coral, laya ka na. Huwag niyo kakalimutan magdasal. Dahil sa paglabag ko sa batas ng tao, na alam ko na bawal, illegal, ginawa ko pa rin. Kasi nga, ang umiral na sa akin yung greed for money. And sabi natin, naging materialistic ako. Yun ang naging unang-unang aral ko na pwede naman palang mabuhay ng wala ka, as in wala, said na said. Walang kahit 5 sentimo sa bulsa, mabubuhay. But then, no regrets whatsoever na it was through my incarceration na nagkaroon ako ng conversion. And in all honesty and sincerity, yung mga complainants ko, by the way, kung makikita ko lang sila at magmi-meet kami face to face, hihingi ako ng kapatawaran sa kanila. Pero nagpapasalamat din ako na naging dahilan kayo para magkaroon ako ng personal na relasyon sa Diyos. Sana kapag tayo ay natutukso nitong accumulate na ganito, bumisita naman sa mga lugar ng mga walang-wala. Bumisita naman doon sa mga lugar, mga tahanan ng mga
talagang hinihintay na lang nila na ang kanilang mga anak ay mamatay sa gutom, mamatay ng hindi mapapagamot, at baka yung ating desire to accumulate, umuwi naman sa desire for sharing. Generosity, na I do not think of myself alone and my needs alone. Basta ang titignan ko, ano yung sapat sa aking sarili. At kung meron man akong kakayahan na to acquire, hindi naman laging to acquire for myself. Can I give to others? Or can I acquire not for myself but for others? Sa tahimik na tahanan ng pamilya Visconde sa Parañaque, Ang salang kamunduhan, minsan kontrobersyal. Pero madalas ay hindi na iniintindi dahil karaniwan na lamang. Sa Pilipino kasi may term na luto ng Diyos. Ang luto ng Diyos actually means a feast from God. Maraming dahilan yan, pang paano ng dalawang nagmamahalan, bring people to the unitive function, kung gagamitin nating theological term, expression of love, expression of solidarity, no? Lahat yan ay positibo. No? Ang lust ay ibang level na ito. No? Ang lust kasi, pati yung Pilipino na starting with letter L din, ang tingin dito mas negatibo. Ang lust ay ibang-iba doon sa natural na nararamdaman natin as bodily creatures, as sexual beings, na attraction. No? May mga attractions tayong dumarating. No? And it's part of our being sexual beings. No? At mahalaga yun. No? Yung mga ganong attraction ay umuwi rin sa mga ugnayan. Paano nagiging lust? Kapag ang isip ko wala ng laman, kundi sexual gratification. May ginawa kaming study sa UP 1995-1996 on young adults nga. Tapos naulit na naman ito 2003, 2004. No? Ang nakita namin, pareho pa rin in the sense na ang young people recognize the need to control their lust, that you have to set limits precisely because lust is so overwhelming. Alam nila na ang lakas ng tukso, alam nila na may point of no return, na baka tuloy-tuloy yung ang mangyari dito. Ang problema, of course, is our external environment has become more and more saturated with sex. And so it's not surprising that lust becomes more problematic kasi pinapasok sa bawat aspeto ng buhay, no? Hanggang sa pagbenta ng cellphone, hanggang sa pagbenta ng damit. Lahat yan ay pinapasukan ng elementong lust. At ang masama, nagiging inordinate, nagiging talagang labis-labis kung ang tingin ko na lamang sa mga tao at sa sarili ko ay sexual objects. Hindi na sila tao, kundi mga kasangkapan para maibuhos ko itong aking sexual drives. Kaya ang paggalang, ang decency, ang pagmamahal, commitment, baliwala. Nagiging problema ang lust because it puts the self above all. No? What makes lust so problematic is ang hinahanap ay self-gratification. Ang capital sins, no, ay ang common characteristic nila ay inordinate desire. Okay? Ito yung desire, paghahangad na labis-labis na at parang nagiging obsession. At dahil parang doon na lang nakatutok, yung ibang mga bagay nakakalimutan na. Ganun ang lust. Kilala ng marami si Bo Sanchez bilang author ng self-help at inspirational books. Marunong makihalubilo sa maraming tao, palangiti. Kaya naman hindi nakapagtatakang marami ang sumusubaybay sa kanyang mga ibinabahagi bilang lay evangelist. Sa murang edad, natutunan niyang questionin ang pagmamahal sa kanya ng Diyos. Nung maliit ako, naalala ko 7 years old, nagduda na ako sa kanyang existence na may Diyos ba talaga? Tila walang nakinig.
At isang malagim na karanasan ang naging sagot sa tanong ng batang si Bo. The first time was when I was 8 years old. Minolestya naman ako ng isang mas nakakatandang pinsan. Siguro mga 10 years older than me. Dahil wala pang muwang tungkol sa kamunduhan noon, hindi ininda ni Bo ang nangyari sa kanya. It was only later, much later, na na-realize ko, mali yun ah. Mali yun nangyari sa akin. Nang siya ay magbinata, namulat si Bo sa maraming bagay. The book of Jeremiah, the call of Jeremiah. The Lord said to me, I chose you before I gave you life. And before you were born, I selected you to be... Yung panahon na yun, dahil yun nga, nag-enjoy ako sa prayer meeting na nakikilala ko yung Diyos na for the first time in my life, yung Diyos hindi malayo. Kasi dati, pag nagsisimba ako or nagdadasal, parang hindi close. Parang ang layo ng Diyos. Pero nung prayer meeting, ito sa Catholic prayer meeting, yung dasal ng mga tao, iba. Napaka-intimate, napaka-personal. Nagulat ako noon at nagustuhan ko. Malapit pala si Lord. Pwede kami magkwentuhan. I was already 13 years old nung namolestya ako ng isang youth group leader namin. Gusto mo rin, di ba? Sasarapan ka, di ba? Nagustuhan mo, di ba? Okay ba? Tinanghali ka ng gising, ha? Huwag hindi ka sanay matulog nang wala ang mama papa mo, ha? O ito, kumain ka na, oh. Pagkalmusal ka na, masarap to, oh. Ayan, tingnan, kumain ka marami, oh. Pag gusto mo pa, marami pa doon, ha? Mag-ano ka lang, ha? Magsabi ka lang, ha? O, pwede ka lang kumuha mag-isa ron, ha? Sige, kumain ka lang na kumain. Hindi ko matanggap. Pero alam mo, sa karaniwan to sa mga biktima ng molestya, sinusubukan mong idedma. Sinusubukan mong talikuran at i-deny na may nangyari. Gusto mo, pareho pa rin yung buhay mo. Kaya kinakausap mo pa rin lahat ng kaibigan mo. Yung leader ko, kinakausap ko pa rin. Yung parang gusto mong kalimutan yung nangyari at isara yung pintuan. Na wala nangyari, tuloy pa rin, tuloy buhay, yung gano'n. Ayon sa Biblia, ang ating katawan ay isang templo. Kung ito'y niyurakan, maaari pa ba itong itayo muli? Ang sexuality, is supposed to be part of the dignity of the human person. Hindi ito parang extracurricular. So, sa sexual life, kailangang maintain ang dignity ng tao. Nakakaya sabihin. Kasi ang nangyari ganito
So ako namolest siya. Tapos tinago ko. Hindi ko pinag-usapan. Kaya lang merong after a few months, biglang yung isang kaibigan ko doon sa same youth group, sinabi niya, meron akong sasabihin sa'yo. Ano? Kaya, tapos kunento niya na minolest siya. Tapos biglang naglabasan na marami pala kami minolest siya. Tapos yung epekto sa iba, sobra. Yun talagang hindi yung nasira yung buhay nila. Yung relationship niya sa Panginoon na wala talaga na nasira. No? Sa akin, hindi ako lumayo sa Panginoon, pero ang epekto sa akin, nagkaroon ako ng sexual addiction. So, nagkaroon ako ng pornography addiction. Hindi ko mahinto yung pagkuha ng pornography. Natural yan sa isang binata na curious, no? Pero hindi ako huminto sa curiosity. Nak! Kain na! Po? Kain na tayo! Sige po, una na po kayo doon. Susunod na lang po ako. Gagawin ko po yung assignment ko. Okay. Isang expression niyan ngayon ng lust. No? Pornography. Yung bang kahit hindi mo kilala yung tao doon, no? Hindi pwedeng sabihin na, hindi ko naman nasasaktan yan, hindi ko naman kilala yan eh. At saka hindi naman niya alam na siya itinitignan ko, pinanonood ko, o binabasa ko. No? Pero but the mere fact that something like that is available, no? That means na ang tao pala ay pwede na lamang anonymously, no? Ay kasangkapanin ng mga taong walang koneksyon sa kanya, mga taong hindi siya kilala at hindi niya kilala at pagpiestahan siya at gamitin siyang okasyon para pa sa ibang kasalanan. It's some sort of an addiction. No? Na parang wala nang iniisip ang taong ito, kundi sexual gratification. tayong bago dyan. Oo. Interview. Ito nagawa natin ngayon, bata. Ito sa center point nito. Ayos ang center point niya, bata. Kulang ng pag-ibig eh. No? Hindi ko mahal sarili ko. So, dahil hindi ko mahal ang sarili ko, kumuha ako ng substitute. Dahil walang pag-ibig, yung substitute ko, sexual stimulation. Hindi ko na mapigilan. No? Alam ko masama. Kahapon sinabi ko na hindi ko na gagawin. Ito ngayon, ginagawa ko ulit.
Tapos hindi lang linggo, hindi lang buwan, taon. Binigay sa atin ng Diyos ang capacity to get out of ourselves and to be attracted to others. No? Yung kapag nagiging inordinate, yun na lang ang obsession ko. No? Yun. At hindi na ako nakaka-function, wala na akong ibang no? At yun pa ang nagdidikta para sa aking mga pagkilos. Sinasabi nila, ay wala namang problema yung pornography. Ang experience ko, kinuha niya ang sayang yung oras, sayang yung energy, sayang yung attention. Ibig ilang yung binubuhos ko nung para sa pornography, para sa sexual addiction. Na-realize ko, hindi ko mahal sarili ko. At dahil hindi ko mahal sarili ko, yun nga, kumukuha ako ng substitute. So, ang unang ginawa ko, I wanted to love myself. And tinulungan ako ng Diyos. Nakikitira lang ako sa mga kamag-anak namin. Pag kinakailangan ko ng pera, ang hirap humingi. Pag nagkakagipitan, wala akong ibang magawa kundi mangupit na lang sa kanila. Alam ko mali, pero wala akong magawa. Ikaw po. Anong gusto mong i-share sa amin? Guys, hindi ko ata kaya. Kayanin mo. Ilabas mo lang. Magtulungan ka niyan. Hindi. Sensya na. Bo, sandali. Bo, tulungan mo naman sarili mo. Nung bata kasi ako, pumunta ako sa camp. Parang ganito rin. Tapos, masaya. Ganito rin, sharing. Tapos yung natutulog na ako. Biglang merong yumakap sa akin sa likod. Yun pala yung group leader namin. Pinagkalik-halikan niya ako. Molesta niya ako. Mahirap. Nung nalaman nila, alam nila na nahihil na ako. Pinapagaling na ako ng Panginoon. Kaya parang yung kanilang initial reaction, siguro galit at shock, parang hindi na masyadong ganun katindi. Alam ko, bababa yung tingin ng mga tao sa akin siguro, pero hindi na bale. Basta makatulong ako. Kasi ang dami pala. Alam mo, nung sinulat ko yung libro at kinuwento ko yung kwento ko, grabe yung email inbox ko, grabe yung mga dumating na mga sulat. Ang daming mga kabataan na ngayon hindi na masyadong bata, na gano'n ang nangyari sa kanila. Lust should be combated by chastity, purity of love, where I do not instrumentalize other people. No? I do not objectify them. No? And I do not use them for my own pleasure. Hindi katulad ng lust. Ang lust, ang baliktad gagamitin kita para masatisfy ako. Chastity. Now, ang akala nung iba ang chastity is the absence of love. No? Even married people must be chaste. Pag sinabing chaste love, it is a love that is rooted in respect for the other person. No? Hindi ito yung gamitan. No? Hindi ito yung pagsasamantala na tinatago ko sa salitang pag-ibig. Many people think God speaks only through the Bible. No, He speaks through so many ways. But the Bible... Matapos ibahagi ang kanyang madilim na karanasan, nagsimula ang paghilom ng kanyang mga sugat. Patuloy si Bo sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga libro at pakikipagpanayam sa iba't ibang tao. Nakilala siya bilang The Preacher in Blue Jeans
At sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang paniniwala sa Diyos at kabutihan ng tao ang nagbibigay ng lakas sa kanya na huwag na muling magpagapi sa tawag ng laman. Tayo ay sexual beings. At naniniwala ako, sex ay isang malaking biyaya ng Diyos sa atin. Ito'y nagiging masama pag ang pagnanasa natin ay isang bagay na hindi